bigyan kitang panghalo-halo mamaya. Ay. O, di takbo na ako sa liguan. Bakit? Eh, may kaakibat na regalo eh. At bakit ako susunod? Kasi alam ko, kaya ng nanay ko ibigay yung promise niya. At pag hindi niya ibigay, sa susunod, din ako susunod sa kanya. Tama? Hindi ko kabigyan ng halo-halo. Isang drum na sanang halo-halo kung binigay niyo lahat. Diba? So, yung rewards of obedience, hindi lamang ito money form. Hindi lang ito dollar sign ang rewards of obedience. Makaka-experience ka ng God's guidance. Alam mo yun? Guided ka ng Panginoon. God's favor. Amen. And the fulfillment of His promises dahil sumunod ka. So I encourage you, mga kapatid, to examine the areas of your lives na kailangang mag-yield, or the word yield is surrender, to God's will and follow His leading obediently. Ano yung mga areas ng buhay natin na hindi natin kayang i-give up, surrender, at ano yung areas ng buhay natin na yielded na, surrender na sa Panginoon? Mag-decide tayo, from now on, Lord, I will follow all your leadings. Kahit na hindi mag-reconcile sa isip ko, kahit hindi ayon sa gusto ko, I will follow you. Amen. Amen? Amen. Maaring may mga kanya-kanya tayong istorya, mga personal na istorya, o mga patutuo ng patungkol sa pagsunod na na-bless tayo. May kanya-kanya tayong istorya, ano? Yes. At yung transformation na naging resulta ng ating pag-embrace sa obedience sa Diyos. And I believe that obedience can lead us to unexpected blessings. Yes, amen. That obedience will bring us to divine interventions and a deeper sense of purpose and fulfillment in our lives. Amen. So to conclude sa ating morning topic, the obedience of Mary and Joseph in the Christmas story serves as a powerful reminder of the importance of surrendering our will to God and following His leading. Amen. Amen? Yung pagsunod ni Maria at ni Jose sa istorya ng Pasko. Alam mo yung Christmas, Pasko, di ba? Umuwi ako sa amin. Tapos, meron akong pera, 1,000 saka 500. Sa kalayuan, may mga nagkakaroling. Sabi ko, siguro hindi naman aabot sa bahay namin. Kaya lang, siyempre, pag ibigay ko yung 500, malaki masyado. Naghahanap ako ng 100 o 200 man lang. Eh, wala ako. Confession to. Pinatay ko yung ilaw ng bahay. Yung nagtaka yung mga nagkakaroling. Karamating lang nung tulugan. Pero sa isip ko naman, balik na lang sila pag may 200 ako. Kasi parang overkill pag 500 yung binigay ko. Alam niyo kasi nagsisharing din yung mga nagkakaroling. Yes. Ay, doon sa bahay na yun, 500 binigay namin. Hindi ako makatulog doon, lahat tatapatan yung bahay namin. No? Kaya yung isang bahay naglagay ng paskil sa harap. 2 songs, 50. No? 4 to 6 songs, 250. Wow. Nakalagay doon. Wala sa tono, minus 50. Wrong lyrics, minus 50. Wala nang natira. Kalaon-launan,
Wala kang ibibigay kasi ang daming minus. Ang daming deduction. Pero, pag bumalik na yon, sabi nag-iwan na tayo ng pag bumalik yung mga yan, ito na ngayon ang ibigay nyo. Di ba? Nagpatay ako kasi. Kailangan ko yung 1.5 ko eh. Hindi ko kasi naalala na may magkakaroling. 200 ang ibibigay ko eh. 500 yung pera ko. Matulog kagad ako. Pero hindi ako tulog talaga. Nandun ako sa hagdan. At nung dumaan sila, tulog na. Mga nagkakaroling. Actually, hindi pa ako tulog. Anyway, ang Christmas story ay nag-serve as powerful reminder yung sa kahalagahan ng pagsuko sa kalooban ng Diyos. Amen. At pagsunod sa Kanyang leading. Amen. Lord, mauna ka, sunod ako. Yung example ni Mary and Joseph ay nagbibigay ng hamon. Hindi po hamon. Hamon sa atin para magtiwala sa mga plano ng Diyos. Hindi naman natin kasi nakikita ang buong picture eh. Magtiwala lang tayo. Amen. No? Yung example nila, even when they seem unconventional or difficult, sumunod sila eh. So, habang nagre-reflect tayo sa obedience ni Mary and Joseph, may we be inspired to align our lives with God's will. Para ma-experience natin ang joy, ang fulfillment na kaakibat ng ating paglakad sa pagsunod sa Diyos. Amen. That is why Christmas means obedience. Amen. At yan ang lesson ng obedience sa buhay ni Mary at ni Joseph. Si Mary, I am the Lord's servant. Be it unto me according to your word. Si Joseph, and he took Mary, his wife. Sumunod silang pareho. Kasi kung meron hindi sumunod doon, walang sa itong istorya ng Pasko. Amen? Amen. Walang attempt dyan na ilaglag si Jesus. Walang attempt na may plano si Joseph na saktan si Mary. Kita niyo ang pagmamahal ni Joseph kay Mary? Na para hindi siya masaktan, yung hindi na niya harapin, iwanan na lang niya. Di ba yun ang plano niya? Amen. Naiwanan na lang niya si Mary. Dahil mahal niya. Kaso, inayos ni Lord ang parehong partido. At nung magkita, parang tanguan na lang. Alam mo na. Sinabi na sa'yo. Oh. Okay sa akin yan. Ganun lang yun. Walang drama dito. Na 1 week silang nag-cool off. Walang drama dito na hindi sila nagkita ng 1 week. Dahil nag-struggle sila sa mga pangyayari. Nung magkita sila, tinetel na ni Lord. Tanguan na lang. Oh, okay? Tama na ha? Yes, darling. Diba? Ayos na. Paano yung plano natin? Paglabas niyan, tayo naman. Paglabas ni Jesus, marami silang naging anak. Diba? At tinawag silang mga kapatid mo, hinahanap ka. Ang nanay mo, hinahanap ka. Ang mga kapatid mo, hinahanap ka. Pero sabi ng Panginoon, sinong aking mga kapatid at sinong aking nanay? Sila na sumusunod sa akin. Silang aking mga kapatid at aking nanay. Amen. So salitang yon, hindi disrespect sa Panginoon Jesus. Yon ay pangungusap na isang divine, isang deity. Diba?
Amen. So may lesson sa obedience. Yes. Amen. Sino ang gustong sumunod sa Panginoon? Amen. Para maranasan natin yung favor ng Diyos, yung fulfillment ng joy sa buhay natin. Walang kasing sarap yung pakiramdam na nakasunod ka. Nakakasunod ka sa Panginoon. Amen. Amen? Amen. Palakpakan po natin siya. Let us pray. Aming Ama at aming Diyos, salamat sa aral na tinanggap namin, nagpaunawa sa amin ang kahalagahan ng pagsunod at pagsuko. At hindi din pala mahirap. Madali lang pala kung willing kaming sumunod talaga. Si Mary at si Joseph ang aming naging ehemplo, ang halimbawa ng tunay na pagsunod. Dahil kung merong isa sa kanila, Panginoon, ang hindi sumunod, o silang dalawang hindi sumunod, maaring ang istorya ng Pasko ay iba sa pinag-uusapan namin ngayon. Salamat po dahil naging willing sila, nagtiwala sila, na hindi mo sila ipapahamak kahit ina-alter mo pa, kahit binabago mo pa ang istorya ng buhay nila. Hindi para sa kanilang kapahamakan, kundi para sa kanilang ikabubuti. Kaya naman, tuwing araw ng Pasko o season ng Christmas, hindi sila footnote lamang. Kasama sila sa mga major characters dahil sa kanilang pagsunod sa iyo. Salamat po. Kami naman, gusto rin naming magpasakop, sumunod sa iyong kalooban. Salamat po sa aral na ito sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin. Okay. So, bago tayo magtapos, siyempre, pagsunod pa din. Ang pagbibigay ay pagsunod sa utos ng Panginoon. Amen. Amen? Amen. Ang pagkakaloob ay pagsunod sa utos ng Panginoon. So let's give unto the Lord. No?